Usapan naman po natin ngayon, abay, Oplan Horus. Ano ba yung Oplan Horus na yan? Well, una-una, for the benefit of Facebook and the fact-checkers, this did not originate from Harry Roque. It originated from a newspaper report exclusively carried by the Manila Times as its headline today. Can we flash the headline? Leaked paper lays out Paul attack plan. Ano pong sinasabi ng Manila Times? Abay, may plano pala ang administrasyon na talagang gamitin ang pondo ng gobyerno para mananaig ang mga kandidato ng alyansa sa darating na panahon. So according to Manila Times, which is one of the oldest newspapers not just in the Philippines but in the whole of Asia, government has an Oplan Horus whereby they will use government resources to make sure that their candidates for senators win in this midterm election. Bakit po nila gustong manalo mga kandidato nila sa parating na mid-year election? Dahil gusto nilang tanggalin na naman ang isang tinik sa kanilang Marcos Forever na plano. Nais nilang tanggalin sa pwesto ang Vice President Sara Duterte sa parating na impeachment trial sa Senado. At kabahagi ng sinabi ng Manila Times ay hindi rin kaiba doon sa ginawa ni Noynoy Aquino para mapatanggal ang dating Chief Justice Corona na gagamitin na naman ang pondo ng bayan para po mabili ang mga boto ng mga senador. Tayo po nagsampa ng kaso, kaya po napawalang bisa ng Korte Suprema yung Disbursement Acceleration Plan na naging pondo na binigay ng Aquino government sa mga senador para bumoto sa impeachment ni Corona. Ano naman daw po ang gagawin nila para makakuha ng boto para sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Abay, ang gagawin daw po nila ay meron silang for later release. Ano ba po yung for later release? Yan po ay mga budget para sa proyekto na kinakailangan aproban mismo ng presidente ang disbursement. So kapag ang isang senador ay hindi bumoto para sa impeachment, yung pinapangakong mga proyekto na bilyon-bilyon, hindi po ma-release ang pondo. At alam naman po natin ngayon, ang patakaran ngayon sa mga infrastructure project, halos 50% na po ang napupunta sa bulsa ng mga kongresista at senator. So kung magbibigay sila, gaya ng gustong ibigay dati sa mga senador, no, na 4 na bilyon ata yun, no, doon sa Disbursement Acceleration Plan, abay malinis po yan, 2 billion pupunta sa mga bulsa ng mga senatong na boboto para sa impeachment. No. Yan po ang nakabahagi dito sa Oplan na ito sang-ayon sa Manila Times. Bukod pa sa paggamit ng FLR or for later release sa budget process para bilhin ang boto ng mga senatong, syempre nandyan yung paggamit ng government resources para nga manalo mga kandidato na administrasyon. Hindi lang po sa Senado, kundi na rin sa Kamara. Kaya nga po, bilyon pisong ayuda ngayon ang linabas. Halos lahat po ng ayuda na nasa 2025 budget ay nailabas na po in time for election. Yan po yung AKAP, yan po yung TUPAD, yan po yung medical assistance program, no? Lahat po yan ay binuhos na sa mga kandidato ng administrasyon para masigurado ang kanilang panalo sa darating na eleksyon, no? Both sa Congress at sa Senado. Pero bagamat ginagamit po nila ang pera ng taong bayan, ano pa kung lumalabas sa mga surveys? Ang lumalabas po sa survey ay patuloy po ang pang-arangkada ng mga kandidato ng PDP laban sa darating na eleksyon. So parang wa-epek ang ginawa nilang pamumudmod ng pera at nangangalampag pa rin ang hanay ng PDP sa darating na eleksyon. Well, nag-move po ako kasi masyadong araw na, no? Sa ating hindi maganda naman tignan sa camera. Ngayon po parang mas maganda na yan. Yan, ganyan ang ating gagawin. So, mukha pong hindi gumagana ang Oplan Horus dahil matindi po ang pagkagalit ng tao nung sila po ay kinidnap ang dating Presidente Duterte at pinadala sa Hague para litisin. Ang nangyari pa dyan, yan ang naging pinakamalakas na campaign tool ng PDP laban para masigurado ngayon ang PDP 10, ang Duterte 10. Ang problema na lang talaga, sino yung dalawang nananatili? Yung dalawa na inendurso ni BP Sara, si Amy Marcos at si Camille Villar, o yung dalawa na di umano ay sinusuportahan ni Tatay Digong, no? Si Gringo Unasan at saka si Colonel Quirubin, Ariel Quirubin. Tingnan po natin kung sino mananaig, no? Pero malinaw naman po dyan na dun sa dalawang natitira, whether be it Camille Villar, Amy Marcos, Quirubin,
or si Onasan, yan naman po ay mga proven na susuporta kay Tatay Digong. No? So, I think it's really a numbers game. Kinakailangan merong 8 na sasalungat sa impeachment ni Inday Sara Duterte dahil yan pong nakasaad sa ating saligang batas. Kinakailangan 2/3 votes, no? 24 po yan. So kinakailangan 8 ang hihindi sa impeachment para mapigilan po ang proseso ng pagtanggal kay VP Sara. Pero malinaw po doon sa Oplan Horus, ayon sa Manila Times, no? Abay patuloy pa rin ang demolition job laban doon sa mga nangangalampag na PDP laban candidates for senator, si Senator Bongo at si Senator Bato. At nabanggit po dun sa report na hindi lang dapat si Tatay Digong ang ipadala sa ICC, pati daw po itong si Senator Bongo at saka si Senator De La Rosa. Walang mabibigyang konfirmasyon ko lang po, talagang binigyan ng letter invitation para humarap sa isang video conferencing with the prosecutors itong si General Bato. Hindi ko po alam kung nakatanggap ng ganyang imbitasyon si Senator Bongo. So ang most likely na susunod na kikidnapin nila at padadala sa dahig ay itong si Senator Bato. Kaya naman po naintindihan ko ang VP Sara kung bakit gusto niyang iboto na rin ang mangga na si Amy Marcos at si Camille. Kasi nga po, kung magtagumpay sila na mapadala sa dahig itong si General Bato, di bawas na naman ng isa boto na tatanggi dito sa plano ng impeachment, no? At saka, siyempre, numbers game, kinakailangan mo ng at least 8. Kung 3 yung sigurado natin dati, Bongo, Bato at Robin Padilla, mawawala pa yung 1 o 2. Isa na lang ang siguradong boto natin. Sino pa yung 7 na maaasahan ni VP Sara? So at least kahit papano, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar, meron ng 3. Kasi si Robin Padilla naman, walang possibility na mapadala sa ICC. So titignan na lang natin kung paano yung mga boboto mga independiente, no? Gaya ni Senator, ano pangalan nito? Senator si GIL Naco Villanueva. Paano boboto yan? Siyempre, Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, sana naman po yan ay boboto. Pero 6 pa rin pa lang po yan, no? Hindi natin alam kung paano pa boboto yung iba. Kaya talaga naman pong lahat ay dapat gawin natin para pumasok ang Duterte dahil yan po talaga ang best insurance natin na hindi matatanggal ang ating Vice President sa kanyang katungkulan. In any case, malaki naman po ngayon ang pag-asa nitong si Philip Salvador, Marcoleta at saka itong Jimmy Bondoc, no, na talagang pumapasok, no. Ang Marcoleta po, wag po nating i-discount yan dahil ang Marcoleta po ay isang iglesia, no, at inaasahan natin na bibigay ng todo suporta ang iglesia para kay Congressman Marcoleta, no. At ang balita ko nga is yung mga humingi ng endorso sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan suportahan nila si Marcoleta dahil si Marcoleta naman talaga ay kabahagi ng hanay ng Iglesia ni Cristo. So bakit nga namang susuporta ang mga iglesia members kung hindi naman susuportahan ng politikong lokal ang kanilang kandidato para sa Senado. So sana po siguraduhin natin na makapasok man lang itong si Marcoleta, Congressman Marcoleta bilang senador at si Philip Salvador naman po dahil artista, hindi na niya kinakailangan ng tulong ko. Sigurado na po siguro yan papasok, lalong-lalo na nandyan na nga po yung tinatawag nilang tidal wave na ginawa ng administrasyon para manalo ang Duterte. At si Jimmy Bondoc, surprisingly po dahil yan ay bagito sa politika, may posibilidad rin pong manalo. No? So sabihin na natin na 4 ang sigurado ng manalo, matagal pa naman po eleksyon. Pwede pa natin habulin yan para yung natitira pang 6 ay makapasok din. Kasi kung makapasok yung 10 at meron na tayong 3 doon sa Kongreso, safe na po si Inday Sara sa impeachment trial. Hindi na po siya mapapatanggal. At yan naman po, according to Operation Horus, kabahagi talaga ng plano nila. Now, nakasaad din sa Operation Horus na talagang pupulbusin ang mga Duterte kasama kanilang mga aliado. Bagamat ako po hindi ng pangalanan, alam naman natin na matapos na ipakulong nila si Pastor Kibuloy, ako'y sinunod. No? Ako po ay kinulong na 1 araw at hindi po nagtagal. Ako'y inanoon nila, sinight in contempt muli ng Quad Committee. At nung siguro matapos na ako'y nawala na sa bansa, napansin ng DOJ na hindi talaga ako mapapabalik sa bansa na walang kasong kriminal, abay hinabol yung kaso ng qualified trafficking.
Yung kaso po nila sa qualified trafficking sa original complaint affidavit, hindi po ako kasama ha. Kaya nga po kaduda-duda na bigla akong sinama sa supplemental filing nila for qualified trafficking at ang bababaw ng ebidensya. Kung yan po ay magiging basihan para sa pahanap ko ng kaso, malinaw na malinaw po yan dito sa aking kaso ng asylum, no? Na talagang yan ay, ang tinatawag po dyan is unjust prosecution dahil wala po talagang kaebidensya, no? Bukod dun sa isang papel na wala namang pumirma na ako daw po ay legal ng Lucky South 99. Sa katunayan po, hindi po sapat na rason yan. Sabihin na natin totoo, pero hindi po yan totoo. Ang aking kliyente ay nagpapaupa lang sa Lucky South 99. Pero sabihin natin totoo yan, hindi po krimen maging abogado. In fact, ang mga abogado sinisigurado na ayon sa batas ang operasyon ng kanilang mga kliyente at kapag merong ang krimen na alam nila na nagaganap, doon lang sila magkakaroon ng pananagutan na hindi naman po nila napatunayan sa kaso ko dahil wala naman silang kahit anong pruweba na may nalalaman akong illegal na nangyayari sa operasyon ng isang kumpanya na hindi ko po kliyente hanggang ngayon po. Talagang pinaninindigan, never ko pong naging kliyente ang Lucky South 99. Ang lahat po ng pleadings na naisampa ko sa MTC, sa Pampanga, sa RTC, Pampanga at sa Court of Appeals, linagdaan ko po yan bilang abogado ng Whirlwind Corporation at hindi ng Lucky South 99. So yan po ay prueba kung sino talaga ang kliyente ko, hindi po Lucky South 99 na nakabinbin sa hukuman. In any case, nailabas ko lang po yan kasi according to Oplan Horus, kung hindi sila mananalo na fair and square, talagang sinisiraan nila na puntodo ang mga kandidato ng administrasyon, ang mga administrasyon at ang kanilang aliado. Kasi ang BP Sara naman, hindi naman kandidato pa ngayon para sa kahit anong posisyon. No? Pero inuunahan na nila yung 2028 elections. Kasi naniniwala sila, and this is wrong, na kapag natanggal ngayon si BP Sara, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Ang aking paninindigan po, walang kasama accessory penalty ang impeachment kung hindi ang pagkakatanggal sa pwesto. Bakit po? Kasi yung disqualification from office, may batas po yan. At ang accessory penalty, nakasaad po yan sa Revised Penal Code. Pero ang trial naman, by virtue of an impeachment, hindi po yan sakop ng Revised Penal Code. So saan po manggagaling yung accessory penalty ng disqualification from public office? Wala naman pong nakasaad na ganyan sa rules ng impeachment o di naman kaya doon sa provision ng impeachment, no? Sa ating saligang batas. So I could be wrong, I could check that, pero yan po yung aking last recollection. Dahil matagal-tagal na rin ako hindi nagtuturo, no? So I will have to check. Pero ang aking recollection po, kinakailangan merong batas na nagpo-provide for the accessory penalty of disqualification from public office. Na wala naman po sa ngayon, no? So sabihin na natin magtagumpay silang matanggal ang BP Sara, which is remote, dahil iboboto natin ang PDP 10, ay hindi po yan sagabal sa pagtakbo ng ating VP Sara bilang presidente sa 2028. Ang tanong, paabutin pa ba natin hanggang 2028? Meron namang kapangyarihan ang sambayan ng Pilipino magsisante ng presidente. Nako, sinasabi nga ni Vice President Sara, baka wala ng Pilipinas sa 2028 kung tayo mag-aantay pa na 2028. Maghusga na po tayo, hindi po yung krimen. That's not incitement to sedition dahil ang sinasabi ko, 2 beses na po naghusga taong bayan na sipain ang mga walang kwentang mga namumuno sa ating bayan. So, kung mangyayari po yan, pangatlong beses, yan po ay nakasaad na sa ating 1987 Constitution, bahagi po yan ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa ating lipunan. Bago po ako magtapos, inuulit ko po ang aking bakit taga-by party list? Dahil kinakailangan po nating palawakin ang hanay ng oposisyon sa Kongreso. Hindi naman po pwede na lulustayin nila ang pondo ng taong bayan sa mga ayuda at mga proyekto na pinagkakakitaan ng mga kongresista at mga senatong, ng mga congressman. Kinakailangan po magkaroon tayo ng masigla at tunay na minorya dyan sa Kamara de Representante at mangyayari lang po yan kung mananalo ang mga party list na nasa hanay ng Pro Duterte camp. At ang gabay party list po, dahil iniinduso ko po, nangunguna po talaga yan na magiging tapat sa agenda ng tunay na demokrasya sa ilalim ni Vice President Sara Duterte.
wag na po kayong bumoto sa mga kongresistang pumirma ng impeachment complaint. At kung may party list po na pumirma ng impeachment complaint, burahin nyo na po yan. Sigurado po ako ang Gabay Party List, dahil ito po'y bago, hindi po yan pumirma sa impeachment complaint. At ang Gabay Party List, ulitin ko po, sisiguraduhin na mabuhay ang demokrasya sa Kamara de Representante, hindi po magiging rubber stamp, hindi po magiging tautauhan, maninindigan po yan para sa kabutihan ng bayan, susuporta kay Vice President Duterte at sa demokrasya. Gabay Party List po, 139 sa balota. So maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang aking huling hihingin sa inyo, biguin po natin itong oplan nila. Panalunin po natin ang Duterte 10, ang ating Gabay Party List 139, tambakan po natin sila sa resulta ng Duterte. At kung sino man dun sa apat na nabanggit, Amy Marcos, Camille Villar, Marcoleta, or Kirubin, iboto po nyo dalawa dyan sa apat na yan para masigurado tayo na mabibigo ang kanilang oplan.